din mga pagpaparang nangyari sa buhay ko. Amen. Maraming salamat sa Diyos. Dahil mula po sa mga maling gawain ko, nandito na po ako ngayon. Amen. Salamat at nandito ako ngayon mula sa mga maling gawain. Salamat din ako sa mga tao na nagsama sa akin dito. Amen. Bago po tayo magpasalamat sa Panginoon Diyos na buhay, mayroon po naman po tayong bagong kapatid na iniligtas ng Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Sister Jocelyn Silvano. Amen. Nakita niyo lang po. Amen. Sis Jocelyn Silvano, hindi po aksidente na ikaw po ay narito sa pamilya ng Jesus Smilan. Amen. Ito po ay nilog ng Diyos. Sapagkat sinabi po ng aklat po ng Panagoy, chapter 3, 37. Walang anumang bagay na nangyari na ganap nang hindi sa kapahintulutan ng Diyos. Amen. Ito po ay kapahintulutan ng Panginoon na ikaw po mapunta sa Jesus Smilan upang makilala mo. Amen. Ang turing na Diyos na siyang magpapalaya sa iyo po. Amen. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga bigat, sa lahat ng mga suliranin, makilala mo ang katotohanan at ang katotohanan mo magpapalaya sa iyo. Sabi po ng John, chapter 6, verse 32. Amen. Wini-welcome po kayo namin sa Sis Jocelyn dito po sa Jesus Smilan Forever Christian Ministry. Welcome po kayo sa Panginoon. Mahal po namin kayo. Namin lahat, mahal po namin kayo sa Panginoon. Amen. Tayo ay nalako po sa papasalamat po sa ating Diyos na buhay. Amen. Oras naman ang ating papasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin sa mga nakalipas na araw at sa buong isang linggo. Magkipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Lucas. Amen. Ito po ay talagang laging nahanap ng ating Panginoong Jesucristo mismo ang naghahanap ng magpapasalamat. Amen. Ito po ay nangyari sa 10 kitungin. Amen. Ang sabi ko dito sa aklat ng Lucas chapter 17 verse 11 pababa, ang sabi ko, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumingin ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling. Gumaling pong lahat po, no? Amen. At luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Amen. At nagpasalamat. Amen. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Lahat po tayo ay manaranasan, lalo po tayo ng mga anak ng Diyos. Amen. Naranasan po ng bawat isa po sa atin, anumang tulong, at anumang kabutihan ginawa ng Diyos sa bawat isa. Huwag po natin yung kalilimutan na yan po ay ibabalik po natin ang pasasalamat sa ating Panginoon. Hinahanap po yan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. 10. Amen. Kung minsan na nagpapasalamat po dito sa Jesus Smilan, mayroong 4, mayroong 5. Hinahanap po ni Christ po yan. Amen. Di ba 10 ang ating kinagaling? Bakit? Ang nagbalik ng pasasalamat ay isa lang. Amen.
Nasaan daw po ang siya? Wala kang magbabalik pasalamat sa Diyos kundi ang dayuhan. Hindi na pipiling dayuhan ang magpapasalamat sa Diyos. Tayong lahat na narito sa iglesia ng Diyos, tayong lahat na nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa kaligtasan, sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, dapat tayo kung narito lahat ang magpasalamat sa Panginoon. Hindi po yung dayuhan. Amen. Pero napakabuti po. Mayroon pang dayuhan. Kung nagpasalamat sa Diyos, para naunahan pa po tayong nasa Panginoon. Amen. Alam niyo, pinahanap po ng Panginoon yan. Huwag natin hayaan na mas unahan pa tayo ng mga dayuhan. Amen. Na nagpasalamat sa Diyos. Dapat tayong lahat na nasa loob ng church na ito, tayo po ang nakaranas ng kabutihan ng Diyos. At huwag natin kalimutan lahat yan. Huwag tayong mahiya. Amen. Sapagkat sinabi ng Diyos, sino magkaya sa iya, ikakahiya din yan sa harapan ng Panginoon habang sa lahat. Amen. Kaya po, magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Hinahanap po yan ng ating Panginoong Yesu Cristo po. Amen. Dito po sa mga boys, sino po ang nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Magpasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay. Taas po ang kamay. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Brother Opino. Una po, mabati naman sa mga pagpalang araw ko sa inyo. Amen. Ako po yun nahihingi. Sige lang, Brad. Pero dahil sa Diyos, hindi na po muna po. Dahil meron din mga pagpapalang nangyari sa buhay ko. Amen. Maraming salamat sa Diyos. Dahil mula po sa mga maling gawain ko, nandito na po ako ngayon. Amen. Salamat at nandito ako ngayon mula sa mga maling gawain. Salamat din ako sa mga tao na nagsama sa akin dito. Dahil sa kanina, nalayo ako sa mga maling gawain. Salamat sa Diyos. Mayayain po ako eh. Sadya naman. Maraming salamat po. Hindi pa naman. Mayayain po ako. Amen. Salamat sa Diyos. Binigyan na ng Panginoon ng lakas ng loob si Brother Rufino Totoy. Amen. God, Diyos sabi niya, mahihayin po talaga siya, nahiya siya. Pero ngayon talaga binigyan siya ng Diyos ng lakas ng loob. Para hindi po ikahiya ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Alam niyo po na siya po ay binigyan ng Diyos. Sabi po na aklat po ng John 15:16, binigyan niya tayo para tayo makaranas ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Ano pang anuman, tayo magbunga. Upang anuman, hingin natin sa Diyos sa pamagitan ng Panginoon Yesu Cristo ay ipagkaloob po sa atin. Amen. Pinagkaloob na sa kaibat tutoy, pinagpapala pa siya dati po, sabi ng kanyang mga magulang, wala hindi siya nakapagpadala. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, ngayon, nakapagpadala na siya sa kanyang magulang, linggo-linggo. At ang magulang pa niya, nakalala sa kanya, baka tutoy, baka wala natira sa dyan. Isamantala lang, hindi pa niya kilala ang Panginoon. Lahat ng kanyang income napunta sa bisyo. At hindi nakikinabang ang kanyang pamilya. Pero nang nakilala na niya si Christ, ang kanyang magulang na tuloy nag-alala sa kanya. Magtira ka naman sa sarili mo. Hallelujah! Pero kumabuti ang Panginoon. Okay, kalapak ko natin ang Diyos na buhay. Yan po ay mangyari maganap sa lahat po ng lumalapit at nanalig sa Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos na buhay. Amen! Sige po, mayroon pang isa na lang. Sa langit. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa buhay ko ni Brother Ross Barreto. Magpapalang araw po sa lahat. Ang nais ko pong magpasalamat sa ating Panginoon na buhay sa ginawa niya sa aking buhay na hindi ko ako nakasumba nung last week. Dahil po siguro nagkakaedad niya. Nangyari po yun na nang ako'y pauwi. Galing sa pagtrabaho sa paglabas ng bicycle. Malahati pa lang ng aming daanan, hindi na po ako makalakad. Umiiyaw na po ako na tulungan niyo ako, hindi na ako makalakad. Lakad po ako ng anak ko. Halos po umaga pa ako, hindi na ako makapalik ng bahay. Wala po ako halos
nagpuyat siya makatulog sa sakit ng tuhod ko. Wala po akong ibang hinga ng tulong kundi ang ating Panginoon na Lord, hindi ko kaya ito. Nang wala ka, hindi ko kakayanin. Total, nandito ka sa buhay ko. Tulungan mo ko. Ikaw lang ang napili kong hinga ng tulong. 2 araw po hindi nakalabas ng tricycle. Hindi rin po ako nasaka. Dasal po ako ng dasal. Tunay nga po na pinaniniwalaan ko sa buhay nung ito na hindi po tayo pwedeng mabuhay ng walang Diyos. Dapat ipagkatiwala po natin ang lahat sa Kanya. Lahat ng problema, lahat ng sakit, lahat ng kalungkutan, ang kapalit ay puro kapayapaan at kagalingan. Naniwala po kayo, huwag kayong magtitiwala sa iba kundi sa ating Panginoon lang. Amen. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa lahat ng bagay, ano man po natin naranasan. Wala po natin ilapit ang ating mga bigat, mga problema sa ating Panginoon Diyos na buhay. Sabi po ng aklat po ng Matthew 9:2, Amen. Ang sabi ng Panginoon Jesus, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Amen. Kung tayo nakaranas ng mga, lalo sa mga sakit, humingi po tayong tawad sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Kasama ng ating paghihingi ng tawad, amen, sa Diyos at paniniwala na tayo ay Kanyang patawarin at pagdilingin sa ating mga nararamdaman. Amen. Pananampalataya po kailangan, palakpakan po natin ang Panginoon Diyos na buhay. Amen. Wala na po sa verse, pasisya na po at kulang na pang oras, magbigay lang po ako dito sa girls po ng isa rin po, pasisya na po at kapos po tayo sa oras. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos sa buhay po ni Sis Junalisa Dulapin. Pagpalang umaga po sa ating lahat at lalo na higit sa Diyos na buhay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ito pong bagay na ito talagang nangyari sa aking buhay. Bagamat hindi ko aking asawa. Siya po talaga sa kahabagan ng Diyos na nakilala niya si Jesus. Talaga po ang kanyang buhay at yung kanyang pong ikaw po, talaga po nasa Diyos. At doon po, nananangin po ako na sabi ko, 2 weeks po yun, na sabi ko si Brad, nagtatapat naman siya. Ang ano ko na, cover naman ako ni Brad. Sa 2 linggo po ng pagtitinda ko, yun po yung expected ko na sa 2 linggo, dahil nga po tapat si Brad, isip ko, yung iba po po, okay lang kahit hindi po ako magtapat sa Panginoon. Pero hindi po pala ganun ang pamantayan ng Diyos. Kasi po, yung aming panindayan niya pong nawala po yung aking punan. Na nung nabasa ko po sa kagabi sa 2 Corinthians 12 na huwag po palang ganun ang aking pananaw. Sa halip, yung pong aking ika po na para po sa pag-aking hanap buhay, ayun po yung aking ika po at yung kay Brad pa rin po yun. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at yung po nung ako po ay, nung linggo lang po ay sa kahabagan niya, ako po ay sabi ko, Lord, kahabagan mo nawa ang aking buhay, nawa ay sa aking pagtatapat, bigyan mo ako ng kalakasan kasi nga po, dinadaya ako ng Satan. Kasi po, di ba, minsan, malaki yung ika po, tapos po, talaga po dadayain ni Satan. Sabi ko, Lord, kahabagan mo ang aking buhay, bigyan mo nawa ako ng kalakasan na pagtagumpay ito kasi nakikita ko talaga na nalalagas yung palita. Tapos po, alam mo, talagang purihin ng Diyos ang napakabuti mo. Nung araw po ng linggo, ako po ay nagtapat. Tapos po, nung tinda ko nun ay manipis. Marupis po ako ibinigay ng Diyos ng puhunan. Sabi ko, grabe talaga. Sabi nga ng aking asawa, grabe man, yung design ng puso ko. Akala rin nga po ni Brad, sabi niya nga, ilang kaya rin ba yung pagtatapat ko? Hindi rin po pala. Kasi meron din si Brad. Kaya nga, ang galing talaga ng Lord. Binigyan si Brad ng, iba pa rin yung pagpapadak ni Brad kasi binigyan si Brad para maayos yung kanyang tricycle. Binigyan pa si Queenie ng cellphone. Yung akin, iba rin dyan. Sabi ko, grabe. Iba rin yung sa akin. Yung sa akin, 7.5. Sobra-sobra. Sabi ko, para lang pala ito sa akin, Brad, kasi nagtuwat ako sa Lord. Tapos sabi niya, ay, ako kaya ma. Tapos yung puran siya. Pagkatapos ko, siya naman ang pinagbalak ng Lord. Sabi ko, grabe naman. Amen. Kaya ako talaga, nung 2 weeks na nangyayari sa akin, sabi ko, grabe, ako hindi pinagbalak ng Lord. Kaya
tayo po pala, bawat isa sa atin, may kanya-kanya, kaya po tayo kung nagtatrabaho pala, yung binita natin, bigay din po natin yung ating kasambo. At kasi kala ko po bilang magsawa, kala ko sa filmer. Pero ang Diyos po ay talagang siya po talaga yung nagtutuloy. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na yun po pinarealize niya sa akin at sa Diyos po lahat. Amen. Amen. Napaka halaga po na pagbibigay po natin sa Panginoon. Unang-una, sa pagpapad po natin, sa pagbibigay natin sa Panginoon. Unang-una po dyan, nakikita ng Lord ang ating kapatatan. Amen. Dahil sinusunod po natin ang kanyang mga inutos. Nakita po dyan ng Diyos na hindi na dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, magkita sa ating pagbibigay na po tayo po ay tapat sa Diyos. Dahil sinusunod po natin ang kanyang mga inutos. At sa panahon ng kahirapan ng buhay, dapat po ang ikasapong bagay na para sa Panginoon ay huwag po natin gagalirin yan. Amen. Sabi po niya sa aklat po ng Deuteronomio, hindi ko binawasan sa panahon ng ating kagipitan. At alam niyo po dahil sa ating pagtapat sa Diyos na kapag nakita po yan ng Panginoon, nabibigyan natin ang Diyos ng kagalakan. At kapag na pasaya po natin ang Panginoon, asahan niyo, ikaw naman ang papasaya ng Diyos. Sa kanyang ibabalik ng mga pagpapati para sa inyong pagpapati. Amen. Amen. Sinasabi ko yun, nakaklat po ng kawikalan at alam na po natin yan. Amen. At hindi na po natin babay dahil po sa lumalakad. Wala na po tayong oras. Ang iba pong magpasalamat ay ilanalan po at magunahan po tayo sa pagkasanayan kabalan ng ating mga kamay na pasalamat sa Panginoon. Muna ay magpapasalamat po sa Panginoon. Amen. Muling pinarana sa akin ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan. Amen. Itong nakaraang linggo, talagang medyo matindi ang pag-atake sa akin ng Diablo. Amen. Dahil tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at pili tayo na binabagsak ng Diablo sa anumang niyang kaparaanan. Amen. Bakit pa lang, simula umaga, parang karaiba ng aking pakiramdam. Talagang init na init ako, baybayak ng paypay. Amen. At talaga yung kabiyak ng aking ulo na makasakit. Amen. Pero talagang niniwala ko sa Diyos na hindi niya pababayaan dahil yun po ang lagi tingin ko sa Panginoon. No, na huwag niya pa itulutan na manatili ang aking naramdaman sa lalo na sa pagdating po ng araw na ako'y may gapanin ko sa Kanya. Amen. Alam. At pagdating ng Miyerkules, yun po ang araw po ng hayong namin sa rice mill. Amen. Umaga pa lang, talagang andun na naman yung init na pinaramdaman. Saka masakit ang ulo ko tapos ang dito ko, pagkaramdam ko, ang kapal. Amen. Sabi ko, punta kaya kay pastora. Amen. Kaya ko patinigin na ko yung dugo ko. Parang, pero sumagi sa isip ko, hindi. Mayroon po akong Diyos na malakas. Mayroon po akong Diyos na makapangyarihan siya kung sandigan sa lahat ng oras at panahon. Sabi nga ni Mama, doon punta ka na, patingnan mo. Sabi niya, may edad na tayo. Amen. Pero, sabi ko sa aking sarili, pumasok sa isip, punta kayo ng pastor, magpapaalam muna ako. Hindi ako hahayo kasi sa matagal, ang kapalan dito sa kabiyak ng ulo ko. Pero, pumasok din sa isip ko, ang Diyos ang nagmayari ng aking buhay. Ano bang gawin kong kabalisan at pag-ingat ko sa aking sarili? Magpakasiguro ako sa aking sarili. Amen. Wala rin po akong magagawa. Amen. Pinanindigan ko na kung ano mangyari sa akin, sa aking lakad, sa aking gabanin sa Diyos, mangyari bawinan Diyos sa buhay ko, wala akong magagawa. Hindi ko kaya ingatan ang aking sarili, hindi ko kayang dugtungan ang buhay ko sa kabila ng aking kabalisan at pag-alala. Kaya ang ginawa ko, tuloy. Amen. Praise the Lord. Tuloy ako. Hayop. Hallelujah. Alam niyo po, nagliparan yung mga kukunin sa sa ulo ko. Hallelujah. Tinanggal ni Lord. Lahat, pati yung init ng katawan ko, yung sakit ng ulo ko. Pag-uwi ko sa bahay, napakaganda ng pagkaramdam. At alam mo, hindi ko pinagpalit yung aking naramdaman. No, nasakit. Alam mo yung pag-uwi ko, napakabuti ng Lord. Hindi po pa din yung mga kapatid
doon sa recipe, pag-uwi ko, may ulam na, may pambili pa ng kape. Hallelujah! Huwag lang tayo matakot kay Satanas. Alam na lang ni Satanas yung pagpapalat, paglilingkod mo sa Diyos Pero pinanindigan mo yun. At hindi ko yung makakaya kung hindi ako tinulungan ng ating Diyos na buhay. Amen! Napaka po natin ang Panginoon. Yan po ay pinagpasalamat ko sa Diyos na buhay at lahat na yan ay sa Diyos po ang papuri.